Pag-uusapan natin ay tungkol sa pabago-bago ang kuha ng blood pressure. Parang fluctuating kumbaga. Ang tanong, bakit kaya nag-iiba-iba ang pagkuha ng blood pressure? Ano to? Depende ba to kung sino kumukuha? Pwede. O depende kung anong ginagamit na aparato? Pwede. Pero alam niyo po, normal naman po na nagbabago. Bahagya. Pag sinabing bahagya, hindi naman siguro na kung 120/80 ang BP nyo, biglang naging 200/110. Hindi naman ganon. Maaaring nagbago mga bilang na mga plus or minus 5 or 10. So, ano ibig sabihin? Maaaring 120/80, maya-maya 125/82, 83. Mga bahagya lang, no? Pero syempre, kung dramatic, no? Ibig sabihin, napakalaki po ng difference, no? Na-check mo yung kaliwang braso mo, tapos yung kanang braso mo, ang laki ng difference, magdududa na tayo. Kung konti lang, minsan nga sinasabi ko sa pasyente, gawin nyo, kumuha ka ng blood pressure sa kanan na braso, tapos sa kaliwa, tapos i-add mo yung dalawang taas, i-add mo yung dalawang baba, then i-divide mo sa 2 para makuha mo yung average. But usually, ang sinasabi ng mga doktor, mas maganda sa kaliwang braso ka magpa-check ng blood pressure. So kung may bahagyang pagbabago, natural na nangyayari po yan. Pero meron pong mga kadahilanan kung bakit drastic, napakalaki naman ng discrepancy, no? Ng pagkaiba ng nakukuha yung blood pressure. At meron pong 10 common na dahilan. Number 1, meron pong tinatawag na white coat syndrome. Ito po yung mga pasyente na pag nakakita sila ng doktor o kaya maski nurse na nakasuot ng kulay puti, 'di ba? Mga doktor nakasuot kagaya ko, suot ko ng white coat, 'di ba? Parang may nervous na kagad. So, mga 20% ng mga pasyente maaring may ganitong napapansin na pag sila nagpa-check ng blood pressure sa clinic o sa hospital o yung doktor mismo, chine-check yung blood pressure niya at nakaputi yung doktor, ninenervyos. Pero hindi naman dapat sobrang taas ng blood pressure. Yan po yung tinatawag na white coat syndrome. Nangyayari po yan dahil na meron kang anxiety or stress pag nakakakita ka ng doktor o kaya nandun ka sa loob ng clinic ng doktor o maski amoy hospital. May mga ganun amoy hospital parang ninenervyos, may mga ganun. Pero sa isang banda, meron naman tinatawag na mass hypertension. Mass, parang natakpan yung hypertension. Saan naman nakikita to? Doon sa mga tao naman na pag nasa harap naman ng doktor, baliktad ng white coat syndrome. Ito yung bumababa naman ng blood pressure pag nandun sila sa loob ng clinics doktor o kaya nandun sila sa hospital o kaya check sila ng doktor o nurse na nakaputi. So, opposite, no? Meron palang ganon. Kita nyo? Then, number 3, depende rin sa oras ng araw. For example, kinunan ka sa umaga, kinunan ka sa tanghali, kinunan ka sa hapon at sa gabi. Mapapansin mo, nagbabago din ang blood pressure. Kadalasan, paggising mo sa umaga, mababa pa yung blood pressure mo, pero pag dumating ng bandang tanghali, ikaw ay busy, halimbawa, gawaing bahay o nagtatrabaho, medyo mas mataas na sa pagdating ng tanghali, lalo na pagdating ng mga hapon. Pero pag gabi na, at medyo patulog na, pababa na naman ang blood pressure. Kaya pinapayo ko sa mga pasyente ko, pag nagpa-check kayo ng BP nyo, o kaya nasa bahay kayo, nag-check kayo ng blood pressure nyo, i-check nyo po ng 2 beses man lang. Isa sa umaga at isa sa hapon. Kaya madalas ko sabihin sa pasyente, isang alas 8, isang alas 5 ng hapon. Alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon. At pag nagpa-check kayo ng BP, umupo muna kayo at least 15 minutes bago kayo magpakuha ng blood pressure. Hindi yung galing ka sa labas, pagod ka, o kaya naglakad ka ng malayo, bigla ka na lang umupo at nagpa-check ng BP, maaaring magbigay po yan ng false elevated blood pressure reading. So, hindi yan yung accurate na blood pressure reading. Then ano pa? Depende po sa temperature ng kwarto o ng panahon. Kung mainit yung panahon o kaya malamig. Ang malamig na panahon o cold weather, halimbawa tag-ulan, yan ay nagbibigay ng mataas na blood pressure reading. At pag mainit ang panahon naman, medyo mas mababa. So, iba yata yung alam niyo. Alam niyo yata, pag summer, mainit panahon, tumataas blood pressure. Hindi po ganon. Bakit?
Pag malamig ang panahon, ang ating ugat ay bahagyang nagko-constrict o sumisikip. At yan ang dahilan kung bakit medyo mas hirap ang puso nyo bumomba ng dugo ikalat sa buong katawan. Dahil dito, tumataas po ang inyong blood pressure. Pag mainit ang panahon, baliktad naman. Mainit ang panahon, dilated o mas maluwag ang daloy ng dugo. So, bumubuka ang ugat, mas maganda ang daloy, mas hindi nahirapan ang heart, kaya mas mababa ang blood pressure. So, depende sa temperature. Pero syempre, pag may edad na yung tao, halimbawa, 60 and above, senior citizen, maaring yung mainit na panahon naman ay maaaring magbigay ng bahagyang pagtaas ng blood pressure dahil ang ugat nito ay hindi na masyadong bumubuka. Hindi na masyado elastic na tinatawag, kaya hindi masyado nagdadilate, kaya hindi masyado makakadaan ang dugo ng maayos. So, tandaan niyo po yan. Ngayon, pwede rin palang stress. Kung masyado kang stress sa pang-araw-araw, chinek mo yung BP mo, depende sa ginagawa mo. Ang stress pwedeng physical, mental, emotional. Minsan, nag-iisip ka lang, galit ka. O may kausap ka sa phone na bad trip ka, mamaya-maya, mataas na yung BP mo. Nangyayari po yan. Minsan naman, sa sobrang pagod, hindi ka naman masasabing may stress, pero dahil sa sobrang pagod mo, pag chinek mo yung BP, mataas din. So, maraming pwedeng nagbabagong blood pressure or fluctuating ang blood pressure, depende sa ginagawa mo from the time na chinek yung blood pressure nyo. Then, meron naman pong iba na dahil sa mga over-the-counter na gamot. So, ano ba yung mga over-the-counter? Yung nabibili nyo maski walang reseta. Halimbawa, mga pain reliever, gamot sa sipon, saka yung mga hormonal birth control pills, no? Yung mga tinatawag na NSAID, di ba? Nakakabili naman kayo ng mga ibuprofen, nakakabili kayo ng aspirin, mefenamic acid. Ang tawag dyan, NSAID, no? Non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kadalasan yan ay tinatawag nating pain reliever or painkillers. So, itong mga gamot na ito, maaring magpataas ng inyong blood pressure. Halimbawa, si Lolo, masakit ang balakang. Ngayon, pupunta siya sa clinic ng doktor niya, magpapacheck up. Uminom muna siya ng pain reliever dahil masakit nga yung kanyang kasukasuan. Then, pagdating niya doon sa doktor niya, nung chinek yung blood pressure, maaring mataas. Yung pala, hindi naman siya high blood. Kung tutuusin, wala siyang high blood pressure. Pero dahil sa gamot na ininom niya, bago siya nagpa-check ng BP niya, ay bahagyang tumaas ang blood pressure. At dahil dito, maaaring mapagkamalang pang may alta presyon ka talaga at mapayuhan ka pa o maresetahan ng gamot. Yung mga gamot na decongestant o gamot sa sipon. Kasi ang mga gamot sa sipon o decongestant, ang main purpose niyan ay patigilin yung pagtulo ng sipon nyo. Kaya nga decongest, ipigilan na niya. So, ang nangyayari, yung mga gamot na yan, yung mga may generic name na phenylephrine, pseudoephedrine, ito ay nagkukos ng constriction ng inyong blood vessel at humahantong sa pagtaas ng blood pressure. Ganon din sa mga anti-allergy, antihistamine. May mga mailan-ilan na gamot sa anti-allergy na nagkukos din ng pagtaas ng blood pressure. So, kung kayo magpapacheck ng blood pressure, nagpunta kayo sa doktor nyo o kung saan man, dapat alam nila kung ano ininom nyo nung araw na yon. Dahil kung ininom nyo itong gamot sa sipon, gamot sa allergy, tapos nagpa-check kayo ng BP, kung mataas, mami-misinterpret na may hypertension po kayo. Then yung birth control pills, yung mga babae naman na ayaw magbuntis o yung mga may hormonal imbalance na umiinom ng mga birth control pills, iniinom o injectable, pwede po ito mag-cause din ng pagtaas ng blood pressure at pagtaas din ng cholesterol. Kaya nga isa sa aking tinalakay noong araw ay yung pag-inom nyo ng hormonal pills ay pwede rin magkaroon kayo ng gallbladder stone dahil sa pagtaas ng inyong cholesterol. So ingat po kayo, lalo na kung kayo isang babae ng edad ay 35 years old, overweight at naninigarilyo, ingat po kayo dahil baka tumaas ang BP nyo sa pag-inom ng birth control pills. Then, number 7 ay exercise. So, 10 po itong binabanggit ko, ang pang-7 ay exercise. So, sa exercise naman, alam natin lahat, syempre, hinihingal ka pag nag-exercise ka. During that time na pagod ka, mabilis ang heartbeat nyo. Mataas din ang blood pressure nyo. Pero hindi nangangahulugan na may hypertension na kayo. Dahil natural po na tumataas ang blood pressure during exercise. At pag nagpahinga kayo ng mga 30 minutes or so, lampas ng 30 minutes, unti-unting bumababa to normal na ang inyong blood pressure. So, exercise,
Alam natin, syempre, mas increase ang oxygen consumption ninyo dahil kumikilos ka, lalo na kung overweight kayo. So, palagi yung weight dapat binabantayan natin yan. Dapat kung overweight, magbawas tayo ng timbang. Kung nag-exercise kayo, make sure din na babantayan nyo kung nahihilo kayo o kaya na kinakapos ng hininga, maaari may kinalaman na yan sa pagtaas ng blood pressure nyo during exercise. So, ingat po kayo, lalo na kung may chest pain o mabigat ang dibdib. Number 8 na pwedeng dahilan bakit nagfa-fluctuate ang blood pressure ay kung naiihi na kayo. Kung puno po ang pantog nyo ng ihi, yan ay nagbibigay din ng pagtaas ng blood pressure. So, the best time magpa-check ng BP nyo, dapat nakaihi muna kayo. Pagkatapos nyo umihi, umupo muna kayo at least 15 minutes. Kung maaari, walang salita, dahil even yung pagsasalita, nagkukwento ka na masaya ka, yung napaka-hyper mo nagkukwento. Pag chinek BP mo mataas, compare mo nung isang tao naman na nananahimik dyan, na sa isang kanto na nagpapahinga lang. So, tandaan nyo po yon. Number 9, mga pagkain. May kinain ka kaninang almusal. Pumunta ka ngayon ng mga alas 9 doon sa doktor mo. Chinek yung BP nyo at ang nakita mataas. Bakit? Kasi kumain ka ng pagkain na may tyramine. Yung tyramine, ito po yung sa tapa, langgunisa, mga hinahalong preservative yan. Ayan na nagbibigay minsan ng sarap at parang hindi madali masira yung pagkain. Common yan din sa keso. So kung kumakain kayo ng keso, lalo na yung mga aged cheese, nako, sarap-sarap, di ba yan? Yung iba sarap na sarap, yung mga may amag-amag pa, no? Yan ay maari po na magpataas ng inyong blood pressure a few minutes lang pagkatapos yung kainin. Dahil dun sa sinasabi kong tyramine na sangkap niyan. Common din yan sa mga can goods, yung mga kinakain yung mga dilata, lalo na yung mga corned beef at iba pa. At common din yan sa mga cold cuts, yung mga processed meat. So, iwasan nyo po yan, lalo na kung magpapacheck ka ng BP, kung ayaw mo mag-fluctuate. Pero syempre, alisin nyo yan kung talaga may hypertension na po kayo. Okay. Then, ano pa? Ito mga pagkain na may tyramine, by the way, dagdag ko rin, kung kayo po ay may iniinom na gamot na antidepressant, yung mga iniinom na mga depressed, no? Binibigay ng mga psychiatrist yan. Dapat iwasan nyo rin kumain ng mga pagkain na mayaman sa tyramine dahil mas lalong tataas ang inyong blood pressure. So, yung mga gamot na iniinom sa antidepressant, so ingat po tayo. Then lastly, caffeine. Number 1 dyan, coffee. So, kung kayo po yung magpapacheck ng blood pressure at uminom ka ng isang tasang kape, expect nyo na po natataas din po ang inyong blood pressure. So remember, huwag inom ng kape. Yan ang palagi ko sinasabi kung may hypertension kayo. At kung magpapacheck kayo ng BP to get an accurate result. Kung wala kayong high blood pero magpapacheck ka ng BP, gusto mo lang malaman, make sure na hindi ka uminom ng kape o pinalipas mo na at least 2 oras bago ka magpacheck ng blood pressure. Ang kape ay mayaman sa caffeine, na alam natin ang caffeine pwedeng tumaas ang adrenaline mo. So, masyado kang energetic at ang caffeine pwede magpabilis ng heartbeat. So, yan yung 2 reason bakit posibleng tumaas ang blood pressure kung umiinom ng kape. Okay? So, ito pong 10 mga sinabi ko ay mga pangkaraniwan na dahilan kung bakit nagpa-fluctuate ang inyong blood pressure. Pero meron pa mga iba pa. Halimbawa, naipit yung kamay nyo sa pinto. Pag chinek mo yung blood pressure, syempre masakit. So, Siyempre, pag chinek mo blood pressure, mataas. Lahat na magkukos ng pain sa isang tao, naipit yung kamay mo, meron kang arthritis, masakit ang ulo mo, lahat. Ang pain kasi nagkukos ng pagtaas ng blood pressure. So, yan po ay dapat alam natin lahat. So, itong pinaliwanag ko, at least may idea na po kayo kung bakit nagfa-fluctuate. Kasi alam natin bawal kumain ng maalat. Alam na natin lahat yon. Alam natin na overweight, syempre, di ba? Pero yung mga stress, alam na natin. Pero kung alam nyo na ito pala mga ito ang dahilan, baka naman tumataas BP nyo. Hindi dahil sa kailangan na natin bigyan ng gamot, kundi dapat alam lang natin kung anong oras mo kinuha yung blood pressure mo, anong kinain mo kanina, anong ginawa mo, ikaw ba'y umihi na. So lahat ng pinaliwanag ko kanina, i-review nyo po yan. Okay? So, sana naintindihan nyo po ito at ako po si Dr. Gary C. Siyempre, pag nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan i-thumbs up. Huwag nyo kalimutan naman na mag-subscribe. At siyempre, click the notification bell. At kung meron po kayong mga gustong topic na ating talakayin sa mga susunod,
ilagay nyo lang po dyan sa comment box. At pipilitin ko rin sagutin yung mga tanong ninyo. So, sana may na-share po ko sa inyo. Maraming salamat po. Again, ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!